luha ay naglilinis at tumutulong na tanggalin ang mga maliliit na dumi sa mga mata na kadalasang napapasukan ng alikabok. Kaya, it's good to cry sometimes, mga kasangbahay. Ngunit kung kayo ay madalas na nakararanas ng biglaang pagluluha, pagmumuta o parang mahapdi ang mata, maaaring kayo ay nakararanas na ng mga symptoms ng dry eyes. Ang ganitong sintomas ay kadalasang nai-experience mapabata man o matanda. Ngunit, bakit nga ba tayo nakararanas ng pagluluha sa ating mga mata? Dry eyes ay dulot ng kulang sa hydration at luha ng mata. So bakit po nakakaranas tayo ng pagluluha kung dry eyes ang problema? Ang sagot po nito ay dahil ang mata po natin tinutulungan pong basain ng ating mata gamit ang luha na hindi pa naman handa para ilabas ng mata. So kumbaga, nakakaranas tayo ng paghapdi, ng panunuyo. Ang nangyayari, ang mata natin, nagbubomba lang siya ng luha kahit hindi pa siya talaga malapot at dapat ilabas ng mata dahil gusto tayong tulungan ng mata natin na guminhawang pakiramdam. So, 7 out of 10 na tao ang nakakaranas nito o minsan pa nga halos lahat ng mga nakikita natin may nasasabing ganito na parang nanunuyo yung mata. Kasi po sobrang dalas po niya kasi dahil na po sa panahon, sa init ng panahon, init-lamig, sa kinakain natin, kulang tayo sa nutrisyon, kulang sa tulog, laging puyat, laging nasa computer, nasa cellphone. Lahat po ito ay nakakapagdagdag doon sa dry eyes syndrome na tinatawag. So kapag may dry eyes po, number 1 is binibigyan natin is lubricant na eye drops. No? Ito po yung pangunang lunas natin para guminhawa, bumalik yung hydration at pagkabasa ng ating mata. So important po kasi ang moisture, yung hydration sa mata para po luminaw ang paningin, guminhawa ang pakiramdam at para hindi po mabilis tumaas ang ating mga grado sa mata. So sana po ay alagaan po natin ang mata. No? Ang simpleng pagluluha ay minsan marami po hirap na dinudulot sa ating mata. So wag po natin siyang baliwalain. No? Pag nabigyan po tayo ng eye drops, pangkaraniwan po, pang matagalang gamutan po siya. Hindi lang po siya isang bote, tapos na. Usually umabot ng 3, 4 na buwan, 6 na buwan, minsan pa nga isang taon para bumalik po yung natural hydration ng mata. Yung iba ginagawa po, inuhugasan ng tubig na galing sa gripo. Hindi ko po ma-advise yun kasi lalo po magdadry. Mabilis po magtuyo ang mata. Kasi ang components ng luha natin ay may tubig, meron din siyang oil. So yung oil, ayaw rin natin nawawash away yung oil kasi yung oil, yun po yung nag-lock in ng moisture ng mata. So like ko po pinapaliwanag, no, parang isang basong tubig, no, lagyan po natin ng mantika sa taas. Itong tubig, hindi po siya maka-evaporate dahil yung mantika nasa taas siya. So yung luha natin parang ganun din. Kailangan may oil on top para hindi po mag-evaporate, hindi mag-dry mabilis yung mata. Ang kadalasan kasi nawawala yung oil na yun. Paano? Paligid ng mata natin, medyo nagiging malagkit, no? Hindi makalabas yung natural oils ng mata natin. Kaya yung tubig, mabilis siya mag-evaporate, mabilis mawala. Kadalasan ginagawa, yun nga, paghuhugas ng malamig na tubig, no? Tapos, iba, kinakamot. No? Sarap kamutin kasi pag kinakamot mo, yung luha mo, kusang lalabas siya, no? So, mas maganda kasi talaga is yung natural tears, no? Kasi syempre, pagkakamot mo, pwede magkaroon ng sugat, magkaroon ng infection mata, madumi yung mga kamay natin. So, at saka hindi siya talaga pang long-term na solusyon. So, lubricant drops yung number 1. Ang importante is, huwag nating baliwalain, no? Magpa-check tayo, especially dito sa MCGI Clinic every Friday. Kadalasan meron naman po tayong ophthalmologist. Nandito naman po ako para ma-check ko po, mabigyan ko kayo ng gamot para po guminhawa po yung mata niyo.